Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi nakaligtas sa mga kritisismo ang selebrasyon kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City sa kanyang ika-76 na kaarawan matapos hindi mapasama ang lechon baboy sa mga larawang unang inilabas. Batay sa larawang inilabas sa Tauro Bongo, makikita si Pangulong Duterte kung saan nasa harap ito ang isang birthday candle sa ibabaw ng kanina. Pero kalaunan, may inilabas na video na tinanggal din agad ng isang kasama sa selebrasyon kung saan makikita ang lamesang puno ng pagkain at isang lechon de leche. At sinasabi ng mga kritiko sa social media na pagpapanggap daw o pagpapakita na mahirap si Pangulong Duterte o yung kanyang handa ay walang-wala at isang simple lamang upayak. Pero yun nga, dahil may lechon de leche sa table na nakita sa isang video na binura din, ayun, lalo pang binatigos naman. Pero bilang pagdepensa, sinabi ni Senador Go na simpleng lunch o pananghalian lang talaga ang selebrasyon kung saan sila lang pamilya sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao. Ayon kay Senador Go, Presidente ang may kaarawan kaya wag namang ipagkaita na makakain ng mga kinakain din ng mga ordinaryong Pilipino, lalo pat birthday naman niya. Inaig pa ng mababatas na maliban sa mga anak, nasa okasyon din ang 15 apo at mga kasambahay o kaya kasama na lahat yung mga kasambahay at yung mga anak, yung 15. Kaya noong naasang ipakain ni Pangulong Duterte sa kanila kung wala man lang ganon na lechon at iba pang mga tradisyonal, yung mga pagkain kinagigiliwan ni Pangulong Duterte. Formal nang inendurso ni House Speaker Lord Alan J. Velasco ang impeachment complaint laban naman kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Ang endorsement ay pinabot ng House Committee on Rules. Sa kanyang liham kay House Majority Floor Leader Martin Romualdez, iniling ni Speaker Velasco na isama sa kanilang order of business ang pagtalakay sa reklamo laban kay Justice Leonen. Sa ilalim ng rules of impeachment ng 18th Congress, ang nabanggit na impeachment complaint ay inaasahang iakyat sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Ang impeachment complaint laban kay Justice Leonen ay iniharap ng isang Edwin Cordevilla noong December 7, 2020, habang ang Kamara naman ay nasa kanilang ika-12 sesyon. Ayon sa complainant, lumabag sa saligang batas ang naturang maestrado dahil sa kabiguang resolbahin ang 37 kaso na nasa kanyang sala sa loob ng 1 taon. Ipinahayag pa ni Cordevilla, Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Government, na partikular na nalabag ni Leonen ang Section 6 o Section 16, Article 3 ng ating saligang batas. Sir, you seem jolly. Bakit parang medyo... Ay, siyempre masaya ako. Tuloy yung kaso ko. Yung gusto ni Justice Caguioa, i-dismiss yung kaso na tapusin na yung petition ko, na sasabihin, dismiss the entire petition. Yun ang hinihingi ni Justice Caguioa. Hindi pumayag yung Supreme Court. So, buhay ang kaso. And it continues and ipaglalaban pa rin natin hanggat papunta hanggang sa lahat ng ebidensya na nais namin ipakita sa tribunal ay naipakita natin. Naipakita na namin, nabigyan kami pagkakataon na ipakita lahat ng ebidensya namin. But the net result of today's NBank decisions is that tuloy ang kaso. Sir, hindi dinismiss yung kaso ko. So sir, despite the delay, that's still favorable to you? Of course, of course. Gusto ni Justice Caguioa tapusin na hindi nag-agree sa kanya yung Supreme Court. But beyond that, I have nothing to report. But yes, good result. Sir, hindi ba frustrating that it's already 3 years? Of course, it's frustrating, pero what are you going to do? You have to trust the wisdom of our justices. At saka, the case is complicated. It is the first time any presidential protest has arrived to this stage in the protest. So, but it should be, maybe after all of this, kailangan balikan natin ang sistema natin ng pagprotesta, the whole electoral system, para tingnan natin, para maging mas maayos, because it is not advantageous to our electoral system, our voters, our political system, the entire state, that we wait for this long, for this important a decision. But nonetheless,
that was what has happened the last 3 years. What happened today is the case goes on, and we will go from strength to strength. Sir, do you have any message to your supporters? Oh my God, I cannot thank them enough. Kaya pagka nakikita ko sila, lagi ako nagpapasalamat at hindi siguro umabot ang lakas ng loob namin sa ganito, ng gantong katagal kung wala sila diyan. Kaya thank you very much for your support at asahan ninyo na ito ang ipinaglaban ninyo at ipinaglalaban natin, ipapagpatuloy natin at binigyan tayo ng pagkakataon ng PET na ipagpatuloy ang laban natin. Sir, pero hindi ba kayo frustrated dahil Frustrated. parang wala Kung ako lang nung 2 days after nag-file ako ng protest, tapos siyempre, and every additional day is a little bit more frustrating. But again, we abide by the system. So do you feel you're being robbed of your term? Parang ganun ba? Yes, definitely. By conducting the cheating in the election, they robbed the proper vice president who won the election, myself, from the 3 years of service. So yes, I do. May message po kayo sa kabilang camp kay VP Lenny Robredo? I talk to them through my lawyers, not to the press. Sir, you seem jolly. Bakit parang medyo... Ay, siyempre masaya ako, tuloy yung kaso ko. Yung gusto ni Justice Caguioa, i-dismiss yung kaso na tapusin na yung petition ko, na sasabihin, dismiss the entire petition. Yun ang hinihingi ni Justice Caguioa. Hindi pumayag yung Supreme Court. So buhay ang kaso. And it continues, and ipaglalaban pa rin natin hanggang sa lahat ng ebidensya na nais namin ipakita sa tribunal ay naipakita na namin, nabigyan kami pagkakataon na ipakita lahat ng ebidensya namin. But the net result of today's NBank decisions is that tuloy ang kaso. Sir, hindi dinismiss yung kaso ko. So sir, despite the delay, that's still favorable to you? Of course. Gusto ni Justice Caguioa tapusin na hindi nag-agree sa kanya yung Supreme Court. But beyond that, I have nothing to report. But yes, good result. Sir, hindi ba frustrating that it's already 3 years? Of course, it's frustrating, pero what are you going to do? You have to trust the wisdom of our justices. At saka, the case is complicated. It is the first time any presidential protest has arrived to this stage in the protest. So, but it should be, maybe after all of this, kailangan balikan natin ang sistema natin ng pagprotesta, the whole electoral system, para tingnan natin, para maging mas maayos, because it is not advantageous to our electoral system, our voters, our political system, the entire state, that we wait for this long, for this important a decision.